Amen. Glory to God. Hallelujah. Praise the Lord, no? Amen. Blessed morning, mga kapatid. Hallelujah. Are we blessed, no? Again, thank you, worship team, no? For that powerful worship, no? To remind us, no? Sabi nga, and really that's the flow of God today, if you can see. Really breaking all traditions, mga kapatid. And sabi nga, we have to be aligned, no? With the flow of God, no? Sa lahat ng ginagawa ng Panginoon. Amen ba? Okay. Praise the Lord. Ayan, pati sa online, blessed morning. Ayan, kitang-kita ko kayo dyan lahat. So, dyan kayo lahat, no? Just comment there. So, meron po sa inyong respond dyan. But anyway, welcome po sa ating worship time. Ayan. So, pwede po kayo po. Ayan, mga nakatayo, relax lang po kayo before we start our worship sharing time for this morning. And nagpapasalamat tayo sa Panginoon, no? June na, bilis naman, ano? Bro, June na ngayon, June. I say amen, no? Mid-year na, no? But anyway, the Lord is good. Maraming nangyari at patuloy ginagawa ang Panginoon. At sa mga susunod na half, no, ng taon, mas marami pang gagawin ng Panginoon. Okay ba? Whatever yung ating pinagdadaanan, again, the word is pinagdadaanan, ay dadaanan lang, no? And everything is part, no, ng ating journey towards dun sa destiny at kung ano man nilaan ng Panginoon sa bawat isa. Amen ba? Do you agree? Oh, yes, Lord. No? Everything yan nakalaan, no? Kaya mahalaga, mga kapatid, for us to see it, no? Sa perspective ng Panginoon. Ayan. So lahat, meron ba nagka-anniversary? Wala naman, ano? Bale sa sa family day na lang, no? Natin ipag-pray yan. But anyway, sa umaga ito, let me share, no? Sabi ko nga, kalahati ng taon, no? And the Lord is reminding us, mga kapatid, we have a team, no? Nung last year, no? Pinagta sa atin ng Panginoon yung team na yan. And we have seen, no? Kung paano kumilos ang Panginoon. Di ba, dami nangyari ng 2025? Dami. Talagang daming ginawa ng Panginoon. And we see it, no? Yung guidance ng Panginoon. Now, nandito tayo sa panibagong year. And naniniwala ako, mga kapatid, no? Yung pinakita ng Panginoon sa atin, okay, mangyayari. Tama ba? So we have to be reminded, no, yung word na binigay sa atin ng Panginoon, that's the word na binigay sa akin ng Panginoon, is really to have that kingdom revolution. And that is the flow, mga kapatid, na binigay sa atin ng church. And we are grateful, mga kapatid, that this church, mga kapatid, is based on the grace of God. Importante yun, mga kapatid. Kasi pwedeng alam mo lahat ng teaching, mga kapatid, pero pag hindi mo nakita yung biyaya ng Panginoon, hindi mo ma-appreciate yan, mga kapatid, eh. Kasi you will always feel that you are not deserved, di ba? Yung mga pagpapala ng Panginoon, mga ganyan. Pero it's really a great blessing for us, no, to know na lahat ng pagpapala ng Panginoon ay para sa kanyang maanak. Tama? Do you agree? Yes. Hindi by our striving yan, mga kapatid, no? Ang ating position ngayon, mga kapatid, sa covenant na to is to receive from the Lord. Tama ba? And as we receive from the Lord, yan yung capacity and ability for us to give. Yun ang focus yan, mga kapatid. Tama ba? So let's talk about this morning. No? Kingdom revolution. Handa na ba sa revolution? Sabi ko nga, nag-aaral ako nito, no? Sabi ko, naka-align talaga. Naniniwala ko, mga kapatid, lahat dito, hindi lang sa Pilipinas, dito sa mundo, ang solusyon, mga kapatid, gobyerno. Good governance. Tama ba? Do you agree? Yes. At ang nagbibigay ng good governance, mga kapatid, ay ang Panginoon. Yan kasi yung nawala sa tao, eh. Lahat naman tayo, we have the capacity to lead. I believe that. No? We have the capacity to rule. Pero importante, as you rule, mga kapatid, kailangan you have the Spirit of God. Kasi kung wala ang Espiritu ng Diyos, mga kapatid, yung rulership na naintindihan mo, pati yung word na dominance na naintindihan mo, will be, hindi naka-align dun sa standard ng Panginoon, no? Gusto natin to dominate other people, no? Kaya ang nagiging resulta, syempre yung greed, no? Sa power, no? Sa pera, anything, pero hindi yan sa kaharian ng Panginoon. Kasi if you can see the kingdom of God, hindi lang acquiring yan, eh. It's always giving whatever God has given you. Doon pa lang magkaiba na. Amen ba? So let's talk about this, mga kapatid. Ang ating key is Matthew 6:10, no? Alam natin yung prayer na yan, no? Yan ang ating, sabi niya, your kingdom come and let your will be done on earth as it is in heaven. That's our key text, Matthew chapter 6, verse 10. Very powerful, mga kapatid, no? Kasama yan sa tinatawag nating Lord's Prayer. Pero yan talaga ang kondisyon, mga kapatid, na dapat natin makita ng church ngayon. Yan ang panalangin ng Panginoon. Tingnan mo, hindi pinag-pray ng Panginoon na tayo alisin dito sa lupa. Tama ba?
Sabi niya sa John 17, huwag niyo silang aalisin. Buri mo, sabi ng Panginoon. Speaks of you and I. Huwag na tayo aalisin dito sa lupa. O kundi tayo protektahan ng Panginoon. O kasi may plano ang Diyos, ba tayo nandito? Tama ba? O kaya nga sabi ko, dun pa lang sa ano na yun, lagi kong tinuturo sa inyo, na-miss na kagad ng religion yung purpose ng Diyos eh. Ang tinuturo lagi sa atin, kahit noon-noon pa, if you can see lahat ng teaching, is always yung escape theology. Actually, yung escape theology, mga kapatid, if you can see, nagsimula yan sa isang pare. No? Sa isang theologian na pare, no? Alam yan siguro ni Robin na aral nila yan, yung escape theology. Because marami daw ditong sin, okay, marami ditong paghihirap, so alis na lang tayo dito kasi sa langit okay eh. So yun ang naituro, no? At nakuha yan ng ng evangelical, no? Kasi kung titingnan natin, offshoot naman talaga tayo eh. Doon tayo galing sa church history. So even yung mga thought na yon, mga kapatid, nakuha natin yon. Okay? Kaya nga even whenever we teach, laging ganun yung konsepto. Bale, dito okay na lang yan. Pagdating naman natin doon, okay na eh. So laging ganun. Pero di natin nakita, baliktad ang Panginoon. I say amen. Ayaw kanyang umalis dito. Gusto niya manatili ka dito. Tama ba? Kasi bakit? Yung life mo ang gagamitin niya para yung langit maranasan dito sa lupa. Palapakan nga natin ang Panginoon. We have to have that thought, mga kapatid. Kaya nga, yung three words na binigay sa akin ng Panginoon is yung engage, invade, and occupy. Actually, yung mga word niya, ginagamit yan sa military. No? Kung meron silang mga mga mission, di ba? And we have a mission, I say amen. Kaya we will talk about this, mga ano na yan, but in the concept ng Panginoon. Makita nyo, mga kapatid, yan ang pinapagawa sa atin. I say amen. Amen ba, mga kapatid? Now, tingnan muna natin ito. Sinabi ko nga, bringing heaven into earth. I say amen. Ang ganda niya, no? Kahit sa Old Testament, nandiyan na yan. If you can see Deuteronomy. No? Sabi ng Panginoon, as days of heaven upon the earth. Diba sabi? Ibig sabihin, mararanasan mo daw. Oh, ang ganda naman nun, no? Yung mga araw sa langit dito sa lupa. Oh, I say amen. O, tatangin ko muna. Tanong, sino gusto pumunta sa langit? Siyempre, lahat naman tayo gusto, no? Pero ako lang nagtaas, Gusto naman natin yan. Doon naman talaga ang tirahan natin. Tama ba? So yung spiritually, nandun ang kaharian ng langit. Tama? Amen? Hello? Yan. Meron bro? Yon. So we have to realm para maintindihan natin, no? Kasi bring heaven to earth. So yung kingdom of heaven, nasa spiritual realm yan. Tama? Kaya sinasabi nila, hindi ko naman makita kasi ang spiritual realm yan. Okay? Tapos yung natural, nakikita mo ngayon, nararamdaman mo. Tama ba? Pero itong importante, mga kapatid, mas totoo yung spiritual kaysa natural. Alam mo bakit? Kasi nagmula yung natural sa spiritual. Lahat ng galing sa Diyos. Tama ba? At lahat ng temporary dito, kaya nga natural, temporary lang, mawawala eh. Pero lahat ng spiritual, eternal yan. I say amen. Now, bakit nilikhaan ng Diyos yung physical realm para ma-extend, mga kapatid, yung kingdom of heaven in the spiritual dito sa natural? At ang plano niya, mga kapatid, dito sa natural, mga kapatid, yung kanyang mga anak, through them, okay, manggagaling yung rulership at governance ng physical realm. Palakpakan nga natin ang Panginoon. For us to understand the teaching of the Bible in the concept ng kaharian ng Panginoon. Ibig sabihin, ikaw at ako, mga kapatid, sinilang ka, you are sent from heaven. I say amen. Ulitin mo, tingnan mo yung katabi mo, mga kapatid. Tingnan mo, sige po, titigan mo. Ayan. Okay, makinig sa akin. Hindi yan tagalupa. Hindi tayo tagalupa. Tagalangit.
Doon tayo nang galing. I say amen. Sinent na tayo dito ng Diyos for a purpose. I say amen. Yung nakikita natin dyan, lalagyan, 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 lalagyan. Ang totoong ikaw, espiritu, mga kapatid, eternal, I say amen. Walang age. No, I say, eternal yung totoong ikaw eh. Ito lang naman may expiration, yung katawan. I say amen. Kaya nga pag time mo na, hindi natin alam kung anong circumstansya mga kapatid, but when your time is up, ang word talaga sa iyo, expiration. Kaya nga you expire. Si Lord Jesus Christ nag-expire sa cross. Tama ba? Expire ang tawag eh. Hindi dead. Kasi ang mga anak ng Diyos, hindi pwedeng mamatay. Wala nang kapangyarihan ng expiration meron. Tingnan mo katabi mo mga kapatid, matagal pa yan mag-expire. Parang ayaw nyo mag-amen. I say amen! Glory to God. Amen? Kaya nga makinig kayo sa akin, kaya nga God is preserving us. Tama ba? Na kahit na minsan yung lalagyan, mga kapatid, is as if fading away, pero yung totoong ikaw, hindi pwedeng mag-fade away. Especially yung totoong ikaw is one in Christ. One with the Spirit of God. Yon ang totoong ikaw. Palakpakan nga natin ang Panginoon. May lakas ng Diyos. I say amen. May buhay ng Diyos. Kaya I always say, mga kapatid, if you will just believe who you are, maapektuhan yung lalagyan. Magtataka sila, 85 ka, pero ang lakas-lakas mo pa. 100 ka na, ang lakas-lakas mo pa. Kasi why? You know, you have life. Palakpakan nga natin ang Panginoon. I say amen, amen. Sabi niya, we bring heaven into earth para makita natin dalawa. Kaya tayo sined ng Panginoon. Kaya nga, yung buhay natin, ang gagamitin niya. No? Extension. Okay? Kung saan magpo-flow, mga kapatid, yung langit dito sa lupa. I say, sabi niya, Pastor, parang hindi naman langit. Parang hindi langit pa. Pero I say, yung buhay mo, mga kapatid, magiging langit dito sa lupa. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Sabi niya, kingdom, no, is not never escaping. Sinasabi ko, hindi escape theology, mga kapatid. Okay, pag meron kayong, kung ano man naranasan natin, mga kapatid, ang panalangin mo, bigyan ka ng lakas ng Panginoon. Aba? Kasi panalo ka naman dyan para magpatuloy sa biyaya ng Panginoon. I say amen. Pero hindi aalis dito sa lupa. Tama ba? Ayoko na. Kunin mo na ako, Lord. Hindi. Ano yan? Religion yan Panalangin ng mga religious people yan, mga kapatid. Tama ba? Sabi niya, it is about bringing the heaven's reality on earth. Ano bang meron sa langit, mga kapatid? Sa tingin nyo, anong meron sa langit? Based on your study, mga kapatid. Sa langit, mga kapatid, walang kahirapan. Based on the Word of God. So, yung reality nun, walang kahirapan, mga kapatid. Kung naghihirap ka ngayon, maghintay ka, mag-a-align yan sa heaven's reality. Mahina yata yung amen natin, mga kapatid. Sa langit, mga kapatid, walang may karamdaman. Kaya kung doktor ka dito sa lupa, dito ka lang magdodoktor, doon hindi pwede. Lugi ka doon. Dito ka lang pumapaldo, pero doon di ka papaldo. I say amen? Bakit? Walang karamdaman doon So therefore, kung may karamdaman ka ngayon, bilang anak ng Diyos, temporary yan. Huwag mong tanggapin, ito na talaga ako. Hindi. Temporary to sitwasyon. Yung katawan ko naapektuhan, para alam ko, magaling ako, malakas na ako. I say amen. Bakit? Heaven's reality. I say amen. Sa langit, walang matanda. Nakita ko Wala Kita mo ang religion, mga kapatid, binigyan tayo ng imahe ni Daddy God na matanda, mahaba buhok, di ba? May balbas, di ba? Yan ang imahe binigay sa atin sa church Pag nag-church ka, Father God, di ba? Tanda, tapos saka ganun, may dalang pamalo, di ba? Bakit pa nagkamali? Kayo ha? Yan ang imahe ni Daddy God na binigay. Ang layo, mga kapatid. If you study the Word of God, walang matanda sa langit. Sige, si Jesus Christ, anong edad namatay? 33. Okay. Prime ba yon? Prime? Uy, sa atin, prime yon 33. So you're in your best, di ba? Tapos nag-resurrect siya, hindi siya nakilala. Sabihin, talagang tindi nung change nung resurrected.
imahe ni Jesus Christ. Can I say this? Yun ang imahe natin pagdating ng araw. Tingnan mo yung katabi mo, hindi pa yan yung best. Hindi pa. Hindi pa. I say amen. Bakit? I say amen. Pag nakita mo, mga kapatid, yung totoong ikaw is in the image, mga kapatid, resurrected power ng Panginoon. Palapaan nga natin ang Panginoon. Amen. So that's the focus why we are gathering. Yun nga yung Kingdom Fellowship, mga kapatid. Nag-church tayo not to score point. Ayan, Lord, nag-church ako ng ng Sunday So in-expect ko yung Monday ko, Friday, okay Hindi ganun, mga kapatid. Religion niya, pag ganyan ng mentality mo Hindi, nag-church ka, mga kapatid, kasi gusto magpasalamat sa Panginoon sa lahat ng biyaya niya, mga kapatid, at gusto mo makatanggap sa Diyos para handa kang humarap sa isang linggo. I say amen. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Glory to God. Next, mga kapatid, is tinatawag kong, we have to advance the kingdom of God. Yun naman talaga ba tayo nandito Now, hindi ko alam whatever capacity that you have today. Hindi ko alam anong ability na meron ka. Pero anumang ability na meron ka, anumang capacity you have, sa lahat ng aspeto, gagamitin yan for kingdom advancement. I-offer mo sa Panginoon, gagamitin niya yan. 5 tinapay, 2 isda, bigay mo kingdom advancement, mga kapatid. Marami mo pagpapala. May 12 pang, so sobra. Mami Aro, pag minimeditate ko yung powerful account na yun, Pili mo, ang tindi ng Diyos magturo, bata ang ginamit. Bata. And that's the kingdom of God Kasi if you want to appreciate yung mga pagpapala ng kaharian, kailangan ng mentality mo, bata Ano yung bata? Walang imposible. Lahat pwede. Sa tingin mo kaya, kung yung bata na yon ay mentality ng matanda, ibibigay yung 5, tsaka 2, hindi. Kasi sa kanyang experience, kulang. Buti na lang bata. Bakit? Wala pang experience Ang alam niya lang, basta bibigay ko to sa Lord, bahala ka na Panginoon, pakainin mo lahat. Tingnan mo katabi mo, mga kapatid, lahat yan may 5 loaves and 2 fish. Lahat tayo. Hinihintay lang ng Diyos kung ibibigay mo sa kamay niya para gamitin for kingdom advancement. Oh, I say amen? And I say, mga kapatid, ibigay mo whatever you have. Yung last song natin kanina, mga kapatid, nung una ko yung napakinggan, sinabi ko agad kay Jun yun Very powerful. Kasi yung bridge niya, Yung bridge niya kasi, nag-a-align dun sa ating We break yung mga traditions, mga kapatid, pati yung mga, ng religion. Lahat yan Tama ba? Pero habang kinakanta ko siya uli, mga kapatid, sabi sa akin ng Panginoon, dapat makita mo rin, ayoko lang ng room. I own the house. No, I hope you get the point. Ayaw lang ng Diyos ng kwarto sa buhay mo. Kasi siya may-ari ng lahat. Now, kung hayaan natin ang Diyos maghari sa lahat ng kwarto ng buhay natin, mga kapatid, makita mo kung saan ka dadali ng Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. I say amen? I say amen ba? Oh, glory to God. Oh, ganda. Very powerful, So, kingdom advancement, mga kapatid, lahat yan, And sabi ko, nangyayari yan sa atin. O kaya nga, ang goal ng Lord is transformation. Your heart, life, heart transformation, mga kapatid. Never behavioral modification. Nauso sa atin yan, mga kapatid. Especially in our case, siguro mga early 90s. Ako kasi early 90s ako nakapunta sa church, Noong nakakilala ko sa mga 1991. Ang focus talaga, ang unang sa'yo is behavioral modification. Kasi they will teach you na dapat hindi ka na ganito dapat ganito ka na. Tama? Ganun yan O dapat yung ganito na kasi Christian na tayo. Yun, di ba? Di ba malakas ka tumawa? Kunyari si Elijah, last tumawa nito. Pag tumawa, todo bigay talaga Di ba? Kaya na, punta sa church. Ano sabihin ng mga uy, Christian na tayo. Dapat di ka na ganyan tumawa. Dapat, si Christian na tayo Talaga ba? Dapat yung Kristiyano ka, lalo lumakas ang tawa mo I say amen. Bilhin mo, pinatawad ka, pinagpala ka. Amen ba, mga kapatid? So, we have that transform, mga kapatid. Now, let's go, mga kapatid. Okay, number 1, engage. Let's talk about engage, mga kapatid. Actually, the word engage or engagement is very rampant, especially now sa social media. Engagement is very important. Tama ba? Yung mga nagsa-social media, tama ba?
Importante yan engagement eh. Kasi pag ang isang walang engagement, hindi yan binabato ng platform. Kaya dapat yung ipopost mo dyan, matindi ang engagement. Para masisense it's either ni Meta, ni TikTok, o anong platform ginagamit mo, masisense, maraming nakikinig dito, lalo nila yung ipopush. Ang tawag yan, engagement. So kaya nga engagement, if we want, mga kapatid, yung kingdom to advance, we have to engage. I say amen? Wala. I say amen. Engage, mga kapatid, yung panahon ngayon. Ang maganda, engagement natin in the sense is influence, mga kapatid, the battlefield of influence. Diba? Anong usong pangalan ngayon? Mga term, influencer. Hindi naman katabi yung mga kapatid. Influencer. I say amen. Hindi lang sa social media, mga kapatid. Lahat tayo influencer, I say amen. Kingdom influencer. Kaya yung kingdom influence of the new generation. And we have to say, yun talaga tayo eh. Tama ba? Influence, mga kapatid. At yan yung battlefield ngayon. Mga anak ng Diyos, mga kapatid. Ang goal ni Lord, mga kapatid, magkaroon ka ng impluensya. Kahit saan, mga kapatid, ka ilagay ng Panginoon, gusto niya magkaroon ka ng tinig, ng boses. I say amen? Kaya nga yung word, mga kapatid, ano sabi ng Matthew 5:13? Lagi natin binabasa. Sabi niya, you are what? The salt of the earth and the light of the world. See, ang pinaka-implication niyan, influence eh. Di ba kanina madilim nung namatay ilaw? Nagulat nga kayo, wala si Pastor Chia, umuwi na yata. I say amen. Kita mo mga kapatid, madilim yun eh. Alam mo, kahit isang ilaw lang, pag ma-appreciate eh. So therefore, sa karya ng Diyos, hindi mo kailangan ng malaking ilaw. Kahit yung kandila, nasa tingin mo, kandila lang ako, pastor eh. Maghintay ka, pag dinalay ka sa madilim, ma-appreciate ka doon. I say, may palapakan nga natin ang Panginoon. Diba sabi nga, it's better to light just one little candle. Sabi ng kanta. Diba? Yun tayo mga kapatid eh, liwanag. I say amen. Ano pa? Salt of the earth. Sabi naman, kaya pala pastor, ang alat-alat ng buhay ko. I say amen. Pag sinabing salt, mga kapatid, alam mo ba, hindi lang ibig sabihin yan, yung pampalasa, pang-preserve, hindi. Sa Greek kasi yan, yung context ng salt, ang ibig sabihin yan, mga kapatid, elite standard. Hindi lang standard, elite standard of the world. Yun ang mga anak ng Diyos. Parang ganito, si Victor nagluluto ka bro, di ba? Kunyari matabang. Lagyan mo na lang konting asin. Sumasarap, di ba? Madami ba nilagay mo? Konti lang naman eh. Pero yung impact niya, pinasarap. Yun ka eh. Yun tayo eh. I say amen. Impluensya. Tama? Elite standard. Ano ibig sabihin ko, mga kapatid? Kaya ganito eh. Ibig sabihin, kaya nga ang buhay natin sa Panginoon, kung titingnan natin, katulad pa ba nung dati? Katulad pa ba nung dati? Hindi na. Yung buhay mo ng 2010, pareho pa rin ba ngayon, 2026? Pareho pa? Hindi na, no? Binata ka pa pala. No? Iba na, di ba? Ibig sabihin, may ginagawa ang Diyos. Kasi kung pareho lang dati, hindi, may ginagawa ang Diyos eh. May ginagawa ang Panginoon eh. Ibig sabihin, hindi niya hayaan na doon ka lang. Ito pa maganda sa Panginoon. May tinatawag siya, mga kapatid, na restoration ng years. Anong point ko? Maaaring may mga panahon na lumayo ka sa Panginoon sa tingin mo. Si Lord naman, di lumayo sa'yo eh. I say amen. So yung mga nawala sa tingin mo 5 taon, nawala, hindi na sayang yung mga kapatid. Natuto ka doon, tama ba? Anong gagawin ng Diyos? Pag bumalik ka sa Kanya, ibabalik niya yung 5 taon na yon. Lahat ng pwede mong gawin, dapat doon, ibibigay sa'yo sa 1 taon. Palakpakan natin ang Panginoon. I say amen. Baka sabihin mo, sana ganito na ako, sayang namin lamang. Hindi. Pag nasa Diyos ka, walang sayang. Kung may natutunan ka doon, mga kapatid, ibabalik ng Diyos sa'yo ng higit pa na pwedeng mangyari sa buhay mo. Amen ba, mga kapatid? Sabi niya, engagement. Next slide. So we have to engage our assignment. Umpisa na ng klase, so may assignment na. Simula na ng klase. Okay, ano na engagement natin, assignment natin? Your family, community, workplace, and ministry.
That's our workplace, so that is our assignment, mga kapatid, na nilagay ng Diyos. Whatever, saan ka nilagay ng Panginoon. Lahat naman tayo may pamilya, tama ba? May community, tama ba? Mayroon tayong workplace. We have our ministry. So lahat yan, mga kapatid, kung whatever binigay sa iyo ng Diyos na assignment, you have to engage. Tama ba? Anong point ko, mga kapatid? Hindi aksidente kung nasaan ka. Gusto niya magliwanag ka doon. Gusto niya maging asin ka doon. I say amen? Kung di maalat yun, hayaan mong umalat. I say amen. Tama ba, mga kapatid? Wala nga eh. Kaya nga sabi ko, mga kapatid, itong malinaw makinig sa akin. Kaya nga malinaw eh. Pag nakita mo to, kung saan ka nilagay ng Panginoon, may plano siya. Hindi ko alam kung anong sirkumstansya na mayroon doon sa paligid. Hindi ko alam eh. Pero nilagay ka niya doon eh. Tama. So therefore, mga kapatid, kaya ka nilagay, ikaw yung solusyon doon. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Solusyon. 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 Lahat tayo. Ano ba ng buhay ito? Puro problema. Huwag kang mag-alala. Solusyon. 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 Solusyon tayo, mga kapatid. Kaya you have to find your assignment kung saan nilagay ng Panginoon. Mga kabataan, hindi natin alam. Baka 10 years, 15 years from now, i-raise ng Panginoon, political leader dito sa church. Kasi kailangan natin ng mga political leaders na may Kristo, malinaw ang pagkaunawa sa kaharian ng Diyos. I say amen. Glory to God. Amen. Next slide, mga kapatid. Your generation. See? Engage natin yan, mga kapatid. Kung saan generation tayo, especially today. Di ba? Whatever. Hindi pa huli ang lahat eh. Gagamitin tayo ng Diyos, I say amen. Kaya tumitibok-tibok pa yan. Kailangan tayo ng Panginoon. Kung pwede lang kumanta ang Diyos, June, ano? Kailangan kita. Sabi ng Panginoon sa'yo. Bakit? May plano siya. Kailangan ka. Ulitin ko nga, may plano ang Diyos. Gagawa ang Diyos. Kailangan niya tayo. Kaya tayo sinilang sa panahong ito. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen ba? Sabi niya, we are not called to retreat from the culture. Marami nangyayari sa paligid, we know that. But we go against the culture of the world. Even the culture of religion. We go against that, mga kapatid. Tama? But we flow sa kaharian at biyaya ng Panginoon. Nice, amen. Okay? Sabi niya, mga kapatid, kaya kung saan ka nilagay ng Panginoon? Baka iba nilagay sa, I don't know. Leadership, praise the Lord. Engage ka dyan sa generation na yan. Amen ba? Can I say this, mga kapatid? Alam mo ba yung church natin? Saan tayo tinawag? Leadership. Kasi titingnan ko kayo, puro leader eh. Leadership. Kaya nga yung church magpuproduce ng mga kingdom leaders. Kung saan tayo dadalhin, I say, palakpakan nga natin ng Panginoon. Amen. 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 If you are sensing, mga kapatid, yung mga teaching time natin, kung nakikita nyo lahat yun isa lang tinutumbok ng mga kapatid. Discovery of yourself. Discovery of God. Para yung purpose mo maganap dito sa lupa. Leadership yun eh. Leadership yun eh. Amen ba, mga kapatid? Palakpakan natin ang Panginoon. So engage, mga kapatid, no? Iba muna yung engage. Baka ibang engagement yan, mga youth, ha? Ibang engagement, ha? Tsaka na yun, pag tamang oras na, ha? Pag tamang oras, supportahan ko pa kayo. Diba? Di-bless ko pa yung sing-sing. Bless ko muna yung sing-sing mo. Diba? Na-flow naman yan eh. Tsaka muna yung ibang engagement, ha? Pero engagement to your assignment. Lord, sa yung assignment ko. Mautak ka, kapatid. I say amen. No, ang point ko, mga kapatid, we understand. Nanggaling tayo dyan, alam natin yung flow ng mga kabataan. Yun ang maganda, lahat kami nakakaunawa sa inyo. But ang aming advice, engagement of your assignment first. Whatever na inuna mo, pag ang Diyos inuna mo, maniwala ka lahat, inaalay niya. Lahat inaalay niya. Mangyayari yung dapat, huwag ka magmadali.
Diba? Si Teacher Mitch nga, hindi nagmamadali. Ikaw nagmamadali. Sobra naman kayo. Wow, shout out, Teacher Mitch, diba? Pumunta pa ako, nandun pa nga sa ano. Hindi nagmamadali, ikaw naman. Relax mga kinjen, okay? Pero ganito mga kapatid, ang advice ko is this sa mga kabataan. Sa panahon ngayon mga kapatid, ang i-cultivate mo first is your personal relationship with God. Siya muna. Okay, now, kung meron ka namang karelasyon niya, it doesn't matter. Pareho kayo, you pursue God. Pareho kayo, magkakaunawaan kayo. And God will preserve you both. Kasi ang focus ng Diyos is your assignment here on earth. At pa nagkakaisa kayo, sarap naman yun, no? Pareho kayo. At batitin ng araw, doon na tayo sa engagement na gusto nyo. Di sila nag-amen, bro. Palapakan natin mga kapatid. Amen ba? Mga kinjen, no? Do you agree? Dito open naman tayo dito. Basta yung ibang engagement muna mga kapatid. Okay, next slide mga kapatid. To invade. Ano yung invade natin? Sabi niya, heavens advances and darkness retreat. Kasi yun ang nakita ko malinaw eh. Liwanag, no? Tsaka kadiliman. Kadiliman mga kapatid, nasa Bible yan. Pag nasa last days mga kapatid, didilim talaga. Padidilimin nga ng Diyos eh. Kaya ba't ka nagugulat? Padidilimin talaga ng Diyos. Bakit? Para magningning ka. Ay, hindi yata na. Magningning, liwanag ka eh. So, kakailanganin ka ng mundo. Anong point ko mga kapatid? Ang kadiliman, ganito yan. Ang kadiliman kasi, ibig sabihin lang yan, yung hindi alam yung katotohanan, ang tawag sa Bible yan, kadiliman. Nabubuhay ka sa kadiliman. Kasi hindi mo alam ang katotohanan eh. Ang liwanag naman is yung katotohanan. Yung pagkaalam ng katotohanan. Aba? O kaya nga pag ikaw ay tumanggap ng salita ng Panginoon, ang tawag sa iyo, naliwanagan. Tama? Kasi you have received the truth. And that's light. Ngayon, kung may liwanag ka na, sa tingin mo saan ka dadali ng Diyos? Sa dilim. Kung saan kailangan yung liwanag na meron ka. Kaya ang prayer ko sa lahat mga kapatid, ikalat tayo ng Diyos kung saan tayo kakalat, kung saan madilim. Kasi doon ka ma-appreciate. Dito sa church mga kapatid, hindi ka ma-appreciate. Puro tayo liwanag eh. Liwanag tayo lahat eh. Kung lagi tayo magkakasama mga kapatid, magsisilawan lang tayo eh. Kaya pag ang church hindi malinaw ang gagawin, nagsisilawan na lang sila. 30 years nagsisilawan, lagi magkakasama eh. Ang gagawin ng Diyos, daling kayo sa dilim. Doon tayo ma-appreciate. Kailangan kayo ng IC. Palapakan nga natin ang Panginoon. Amen ba? Huwag kayo padadaya sa amin ni Robin. Lalagyan lang madilim. Tama, si Jay, pangiting-iting, para pareho tayo. Diba, si Jay, no? Pati JC. JC, kasama ka na rito. Tropa, dami. Dumadami. Victor, dumadami na kami. I say, Aris. Joke lang. Ang Panginoon, totoo, liwanag. Palapakan natin ang Panginoon. Amen ba? I say amen. Okay, invade. No, tingnan natin yung verse na to. Basahin natin ha. Sabi sa 2 Corinthians, no? Sabi niya, we take grounds, no? Kung saan ang kaharian ng kaaway. Sabi niya, for though we walk in the flesh, we do not war according to the flesh. For the weapons for our warfare are not carnal. Ang linaw mga kapatid. But mighty in God for pulling down stronghold, casting down arguments and every high thing. Sa ibang translation, imagination. Kasama mga kapatid. Okay? Kaya nga, yung ating mind should be submitted to Christ. O good news mga kapatid, you have the mind of Christ. Okay? Ang sabi niya dyan mga kapatid, that exhort himself to the knowledge of God. Kaya nga, ibig sabihin, kung ang usapan, tinan mo yung mga word dito lagi sa mind yan eh. Captive yung arguments, imagination. So therefore, ang labanan ngayon, information. Information. Ngayon naman talaga, di ba? Kaya nga may, ano man tawag natin sa sa internet bro. Other words sa internet. May tawag dyan eh. Information highway. Ano yung highway? Ano yung highway? Pag sinabing highway, mabagal ba? Hindi, mabilis eh. Mabilis ang information, kaya tawag dyan, information highway. Dire-diretso dyan. Kaya nga, very important na tayo, sumali dyan.
Kasi kung puro darkness ang puro information dyan, ay kailangan ng liwanag. Dapat mag-engage tayo dyan. Kaya huwag kayong Bakit tayo inaali ng Panginoon? Kahit anong mangyari, nasa online pa rin tayo. Kasi we flow with God. Ang labanan sa social media eh. Gusto rin natin, mga kapatid, makakuha ng liwanag. Hindi importante sa atin mag-church. Hindi yun ang goal natin eh. Ang goal natin, mga kapatid, i-preach yung liwanag. At yung nadidiliman, maliwanagan. Walang problema kahit di sa atin mag-church. Ang maganda, na-focus natin, nakalat yung liwanag. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen ba? Yan ang, I say amen. Naalala ko, June, nung first time kong mag-live sa Facebook, ano yun 2020, yung magpa-pandemic, yung magla-lockdown, kinaumagahan, nag-live ako. First time ko mag-live. Tapos sabi sa akin ni Chris, gusto mo talaga mag-live? Oo. Paano pag walang nanood? Di walang nanood. Anong gagawin ko? Di ba? Basta ako magla-live ako. Gusto ko mag-share ng encouragement sa Panginoon. Yun yung first time. Lockdown, yung pinaka-Monday yun, lockdown. Tinry ko mag-live. Doon pa ako sa attic sa Empress. Madilim. Magic nga eh. May nagsasalita eh. I say, amen. Cellphone lang yun, tinry ko. So ang point ang tinuro sa akin ng Panginoon ganito laging 5 loaves and 2 fish. Philosophy yan. Anong point ko? Just share your gift. Kung sino kakain, hayaan mo ang Diyos. Basta ikaw, you have shared your gift. Ganon din ang ginagawa natin, mga kapatid. I say amen. Palapan nga natin ang invade. Okay? Kaya sabi niya, lahat ng stronghold dito sa mind yan. Kaya we're preaching, mga kapatid, information, the gospel ng kaharian at ng biyaya ng Diyos. Yan yun ang kailangan ng tao. I say amen. Tama ba? Rediscovering na lang, mga kapatid, ng kaharian ng Diyos. Kasi nasa atin na yan. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Amen. Okay. Next slide, mga kapatid. Sabi niya, ayan. Matthew. Okay. Ayan. Sabi niya, Matthew 6, parang na-forward ko yan. Okay, sige. Sabi niya, and I tell you, Peter, on this rock I will build my church, and the gates of hell, what thou, will not prevail against it. Now, tinan niyo mga kapatid, for a long time, whenever na sinishare to, iba yung aking naiisip, Akala ko dati, yung hell, yung offensive. Pag tinuturo to Tayo defensive. Hindi, baliktad. Tayong offensive. Yung hell yung defensive. Kasi the gates of hell. Saan ba nakalagay yung gate? Di ba dun sa stronghold mo. Kung saan ka. Meron ba nakipagbaka, dala-dala yung gate? Makikigera ka, dala mo yung gate ng kaharian. Dala namin yung gate ng kaharian. Ganun ba? Hindi, yung gate na sa kaharian. Depensa kasi yun So, ang implication ni Jesus Christ, mentality, opensa tayo. Hindi tayo depensa. Engage. Invade. For a long time, lagi tayong depensa Tinitira ka ng kaaway, okay lang. Hindi, opensa ka. Tinitira ka sa finances, tahimik ka, umopensa ka. Magsalita ka. Bless your finances. Tinitira ka sa katawan mo, tahimik ka. Hindi. Opensa, magsalita ka. I-rebuke mo yun. Hoy, hindi ka karapat dapat sa katawang ito. Binayaran ni Kristo to, ba't nandiyan ka? Siguro talagang ganito, pag 50 na, medyo yung mga kasukasuan talaga Ha? Hindi ako papayag. Hindi ako papayag na ganyan ng 50. 80 nga Nilalabanan pa, mga kapatid, ang tribo ng mga higante, 85. That's Caleb. Nasa Old Testament yun, nasa New Covenant ka. Dapat you have the right much more ng renewal of youth, ng strength. Basta ang purpose niyan is alignment to your assignment.
O sige mga kapatid, sino dito clear ang assignment? Taas ang kamay. Clear na ba ang assignment? Okay. Pag clear ang assignment, mga kapatid, tandaan mo, everything sa buhay mo will align to that assignment. Lahat i-align ng Diyos. Lahat. Pati yung lakas mo, i-align doon. The moment you have discovered ito, pinapagawa ng Diyos, lalakaran ko na. Tinan mo, everything will flow. Everything will flow. Pati yung mga kaibigan mo, lalapit na, natutulong sa'yo. Bakit? Nilakaran mo na. Palapakan nga natin ng Panginoon. Okay, now look at this map, the picture. Yan ang gusto ng Diyos. Let's be offensive. Ha? Church, whatever kung saan ka nilagay ng Panginoon, lagi mentality I'm here to influence this place. Influence this group of people. Sa company ka, to influence this company. May bagong kumpanya ka, may purpose ang Diyos. Gusto niya may kaharian ng Diyos doon. I say amen? Tama ba? Education, kailangan natin yan, mga kapatid eh. I believe so. Kailangan ng educational system ng Pilipinas magkaroon ng taste ng kaharian. Kung paano gagawin ng Diyos yan, let it be. Kung magre-raise up ng mga bagong generation ng teachers dito, let it be. Kung tayo mas mismo magkaroon ng sariling eskwelahan, hayaan mo. Ha? Bakit hindi? Kung gusto nating impact yung educational system, di magkaroon tayo ng sariling eskwelahan. Na magkakaroon ng, say amen. Sige mga kapatid. Dati naka-flow na yun dito di ba? Dati may you have, royal crown. Sa mga bata yun, di ba? Uy, importante yun. Nagsisimula sa mga bata. Tama ba, Mami R? Pwede mo sabihin? Ibabalik ng Diyos. Ibabalik ng Diyos. Mas malinaw yung assignment. Kayo mga gift ng teacher, relax lang kayo. Hindi kayo patutulugin ng Diyos. Bakit? Kailangan natin turuan yung next generation. Yung educational system na nakabase sa kaharian ng Diyos. Na tinuturuan natin yung mga bata, hindi lang para matuto ng mathematics, para matuto magbasa, kundi para malaman kung sino sila at kung anong regalo nila. Ngayon, pag nakita natin, magaling to sa sports Dito ka sa sports department. Magaling sa music Dito ka sa music department. Magaling to sa drama, dramatic actor to. Dito ka sa drama department. I say, tama? Lahat. Kaya kung yun ang gusto natin Yun ang pinapagawa ng Diyos bakit hindi? Ofensa tayo Okay, mga kapatid. Kaninang umaga, nagpipray ako Naramdaman ko, sobra. One thing na discover ko, whenever you preach the kingdom of God, nandoon mismo ang kaaway. Ang padadala niya, hindi lang cohorts, siya mismo. Bakit? May kinakatakutan siya Ano yun? Yung malaman niyo yung kaharian ng Diyos. Marami man nangyayari? Minarkahan good news mga kapatid, hindi siya magtatagumpay. Yung ginagawa niya, stepping stone natin for greater heights. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. I say amen. Ito makinig kayo mga kapatid. Sa lahat na nangyayari, iba na kayo Laging i-assess yung nangyayari, hindi lang sa natural. Discern nyo in the spiritual realm. Huwag mo tingnan yan na yun. Hindi, may nangyayari sa spiritual. May kaaway. Hindi yun. Spirito. Kasi gusto kang hadlangan para mapunta sa dapat mong puntahan. Good news mga kapatid, kaya ka nandito, hindi siya papayag. Dapat mong, dapat hawakan mo yung dapat mong hawakan. Dapat lakaran mo yung dapat mong lakaran. Dapat buksan mo yung dapat mong buksan. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen ba? Sige mga kapatid. Again mga kapatid, whenever you read this opensa yan mga kapatid. Yan ang authority natin mga kapatid. Ibig sabihin,
Sa kumpanya mo, merong gate ng kaaway doon eh. Pero pag munta ka, you have to break that gate. Nandito na ang kaharian ng Diyos. Invade, occupy this company for the glory of our King. Huwag kang magulat pag bila kang promote. Influence. Tama? Gusto mo bang promotion, bro? Gusto mo pa? May purpose ang Diyos. Kasi gusto mo pa eh. Tama? Palapanin natin ang Panginoon. I say amen. Okay, next. Kingdom authority. Sabi niya, the kingdom invades every place where the king's authority is welcome. See? Kasi that's the Spirit of God eh. Ang kingdom of God, kingdom authority is the Spirit of God, the Holy Spirit. Eh, ang Holy Spirit, gentle yan eh. Perfect gentleman. Ang Holy Spirit. Ano ibig sabihin? Pag hindi mo siya minelcome, hindi mo siya in-acknowledge eh. Ganun siya, hindi siya, alam niyo epal? Ano yung epal? Mapa? Pel. Di ba ganun epal? Tama? Alam niyo yung epal? Hindi mo makikakausap eh. Di ba? Di ba? Hindi naman kasama sa usapan. Lakas pa ng gumatong pa. No? Epal nga eh. Hindi ganun ang Holy Spirit, mga kapatid. The Holy Spirit, mga kapatid, alam niya lahat ng bagay. Pero kung hindi mo siya tatanungin, hindi niya ipapaalam. Ang Holy Spirit kaya niya gawin lahat. Do you agree? Pero hindi siya gagawa unless sabihin mong, please, gawa. Tulungan mo naman ako. Perfect gentleman. Diyan ang Holy Spirit. Bakit ginagawa ng Holy Spirit? Kasi nga relationship, para malaman, may kasama ka sa lahat. Hindi ka nag-iisa. Lord, medyo, di ba? Yung aming budget, medyo hindi na kaya. Lord, give us a revelation. Paano to? And the Holy Spirit will work through you. See? Relationship. Amen ba? Palapakan natin ang Panginoon. Amen, amen. So, kingdom authority. Kaya kung nasaan kayo, dun. Parang ganito mga kapatid, no? Question. Anong mahalaga? Power, authority. Some of you will say power. Tama? Some of you will say authority. Pero can I say this, mga kapatid? Lahat naman kayo may power eh. Ability yan binigay ng Diyos. Tama ba? And you have to receive is yung authority. Kasi even though you have power, when you are not authorized, you will not. Ang tawag sa'yo, pag hindi ka authorized, in-express mo yung power mo doon, hindi pwede. Hindi ka authorized doon eh. Kaya nga ikaw, binigyan ka ng authority ng Diyos. Now, seek saan yung authority binigay ng Diyos sa'yo. Saang life ka nilagay ng Diyos. Kung sa ministry, express your gift, your power. Sa education, express. Sa business, express. I say amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Tama ba? Authority. Okay. Last point, mga kapatid, for this morning. Occupy. Tatlo lang naman yan, no? Occupy. No, sabi nga ng Panginoon, occupy till I come. Sabi ng Panginoon. So ano yan? To establish and expand the kingdom of God. Yun lang naman kaya tayo nandito eh. Kaharian ng Diyos eh. Makita natin na maraming tao na apektuhan ng kaharian ng Diyos. And that is occupation, mga kapatid. Never evacuation. Occupation. Okay? Sabi niya, no? Sa Habakkuk, sabi niya, until the knowledge of the glory of the Lord covers the earth as the water covered the sea. No? Ang ganda, imagine niyo, ang gusto ng Diyos at ang sabi niya, darating ng panahon, itong mundo daw ay mapupuno ng kanyang kaluwalhatian katulad daw ng tubig. Di ba mas maraming tubig kaysa lupa? Sabi niya, ganun yung kaluwalhatian ng Panginoon. Now, iyang point ng Panginoon, ibig sabihin, lahat tayo yun. Kasi tayo ang carrier ng kanyang kaluwalhatian. So, ibig sabihin, ikakalat yung, I say, amen. Pwede mo sabihin, mga kapatid, ang mga anak ng Diyos, nakakahawa. Nakakahawa kayo eh. Kaya nga tayo ikakalat ng Diyos. Tama ba? Kaya even the word influence, kinuha yan sa influenza. Yung virus.
Yung virus, maliit lang naman, di ba? O biruin mo, nagkaroon ng pandemic. That's the power ng influence. Maliit lang naman tayo sa area ng Diyos in the sense Pero lahat ng maliit, pwedeng I say amen. Apektuhan ng buong bansa. Ay, sana nag-get sumapatid. Nandito tayo sa spot na sa Rizal, Antipolo City. Tama ba? Pero yung spark na to, mga kapatid, pwedeng i-impact yung buong bansa. Southeast Asia. Asia. Europe. Why not? Spark. Amen ba? Sabi niya, we have to take ground, build strongholds, raise kingdom, influence, and leave a legacy. Okay? If you can see mga kapatid, tingnan natin yung flow para makita niyo yung flow ng church natin. Natutuwa tayo from sa mga bata, everything, di ba? We have yung wig, we have yung girls, we have yung Kingsmen, we have yung Kingen, and we have yung young and free. Kung titignan mo lahat yun, lahat ng ratio at aspect ng buhay by ages meron. Tama ba? Kasi gusto ng Diyos lahat yon meron impluensya ng kaharian ng Diyos. Tama ba? O kaya ganun ginagawa ng Diyos sa church. Kasi lahat ng aspeto na yun, mako-cover lahat ng age group ng kaharian ng Diyos. Palapakan nga natin ang Panginoon. So, anong point ko mga kapatid? Yung bawat care group, hindi lang kayo care group. Incubator yon ng mga kingdom leaders. Amen? Girls? Amen. Wig. Si Pastor Jane, wig, diba? I say, kingdom leaders. Yung sa baba, yung mga children, kingdom leaders yun. I say, lalo na yan, future yun, yun sa baba. Next generation yun Imagine mga kapatid, yung mga bata na lang yun, nabibigyan mo ng ganitong konsepto. Pag lumaki yan, nakakapit yan sa hari ng mga hari. Sa tingin mo, saan pupunta yan? Sige mga kapatid. I say amen. Palapakan natin ang Panginoon. Okay, next. Ito yung mga tutor again, kanina, same. Yung ating family, so raising kingdom generations, no? Business, building kingdom economy. Wala kasing ating mga, pero lahat naman kayo negosyante, pwede kasama yung mga entrepreneur natin dyan. Church, syempre, advancing kingdom culture. Okay? And syempre, community. Saan tayo, malinaw yan. Kaya sabi ko, hindi kasi, ba't dahil nilagay din tayo ng Panginoon dito? May marka na tayo rito. Tama ba? Amen ba? I say amen. Okay? Sabi niya, where the kingdom is established, transformation happens. Do you agree, mga kapatid? Romans 12:2. Lagi nating sinishare yan, mga kapatid. Nire-renew yung mind mo. Anong purpose, mga kapatid? Transformation. Yun lang naman yan, mga kapatid. Tama ba? Ba't ka nagbabasa ng Bible? Transformation. Renewing your mind. Ba't ka nakikinig sa mga teaching time? Renewing your mind. I say amen. Tama ba? Sige mga kapatid. Gusto nyo bang excite ko kayo? Ganito mga kapatid This is the vision that God had bigay sa akin. Okay. Ibig sabihin, lahat na ginagawa ng flow ng church, traditional churches, mga kapatid, lahat yung mga kapatid, kukunin at gagawa ng against the flow sa kaharian ng Diyos. Lahat. Kung paano gagawin ng Diyos, mga kapatid. Yung kanyang way. Di ba kinanta natin kanina? His way is better. Hindi nga better, best yan pag ang Panginoon Tama ba, mga kapatid? I say amen. Kaya based on the song, mga kapatid, again, ang gusto ng Diyos sa atin lahat dito, hindi lang kwarto, mga kapatid. Lahat makita natin, ang Lord may-ari ng lahat sa buhay natin. Kasi ako, bro, etong natutunan ko Nung nakita ko na ang Diyos may-ari ng lahat, pati buhay ko, di siya may responsibilidad sa akin.
Pati pamilya ko, hindi ko naman pag-aari eh. Pag-aari niya eh. Yung mga anak ko, hindi ko naman pag-aari eh. Pag-aari niya eh. So therefore, kung pag-aari niya, ang responsibility, wala sa akin. Nasa Kanya. Ang purpose ng Diyos sa akin, ba't ako may mga anak? Para enjoy sila. Amen ba? Para tumayo, mga kapatid, na channel ng pag-ibig at pagtuturo ng Diyos. Enjoyment yan. Amen ba? Amen ba, mga kapatid? Last point, mga kapatid, then we will close on this. No? What is Kingdom Revolution? Ito ang Kingdom Revolution eh. It begins with sons engage their assignment. Number 1, yung assignment mo. Number 2, invade darkness with light. So whatever knowledge of truth that God has given you, no, you share it by your life, whatever capacity, mga kapatid, then occupy territory with the culture of the King. Ibig sabihin, mga kapatid, kaya tayo nandito, hayaan natin si Kristo, mga kapatid, ang mabuhay sa atin. Through us. I say amen. Tama ba? Kung teacher ka, hayaan mo si Kristo ang magturo sa pamamagitan mo. Nagnenegosyo ka, si Kristo ang manegosyo sa pamamagitan mo. I say amen. Sa lahat ng ginagawa natin. Kung nanay ka, same thing. Kung tatay ka, same thing. Lahat ng ginagawa natin, si Kristo. I say amen. Palakpakan nga natin ng Panginoon. Yun yung kingdom living at kingdom life. Sabi ko, I'm not against the wealth. Gusto natin yan eh. Kasama yan sa calling eh. Do you agree? Parang 5 lang tayo ah. Do you agree, mga kapatid? Siyempre kasama yan, yung blessing, yung material wealth, kasama yan eh. Kasi it's norm sa ating kaharian. Pero hindi yan ang main focus natin. Ang main focus is the life of Christ. Kasi baka yung mga bagay na hindi pa nagmamanifest eh. Okay lang. Pero si Kristo, nandito na. I say amen. Nasa iyo na. Yun yung totoong pagpapala. Amen ba, mga kapatid? Palakpakan natin ang Panginoon.